beloved Boss Mike Cervera. Tignan nyo ito, sila Banat Bayan. Ito, itong grupo nila, mga kababayan. Puro na lang ang ginagawa, ipagtanggol yung kanilang poon. Puro na lang ipagtanggol yung kanilang mga yan, yung mga yan, no? Si Digong, si Kibuloy, si Sara, si Bongo, si Bato. Hirap na sila, pero bigyan natin ng reaksyon, bonus. Okay, ito na. Pakinggan nyo, pakinggan ninyo, mga kababayan, bonus ito. Ito nga eh. Ito, inamin to inamin to ni Pangulong Duterte. Na-news to inamin to ni Pangulong Duterte. Alam niyo ba kung kaninong idea na ilipat sa pangalan niya? Sa kanya. Hindi ho sinabi ni Kibuloy yun Mayor, meron kasi tawag niya. Mayor. Alam mo, sa kakadaldal nila, lalo silang napapahamak eh. Pansinin nyo tong sinasabi ni Banat Bay, ni Byron. Pansinin nyo pansinin ninyo. Sa totoo lang, alanganin tong sinasabi niya rito. Sa todo tanggol mo, napapahamak lalo yung mga taong pinagtatanggol mo. Imbis na sila ay mapabuti, lalong napapasama eh. Di ba? Sobrang desperadong pagtatanggol kasi ito, mga kababayan. Ito yon. Itong sobrang pagtatanggol nila, nadidesperado na sila. Ito, pakinggan ninyo Desperadong pagtatanggol na ito, Sarah Brightman. Alexander Berzosa. Ito na, makinig kayo Ito nga eh. Ito, inamin to ni Pangulong Duterte. Na-news to inamin to ni Pangulong Duterte. Alam niyo ba kung inamin ni Duterte daw. Kita nyo, Pangulong Duterte nila eh. Ang kinikilala nilang Pangulo, si Duterte lang, kundi ba naman mga tanga talaga eh. Hindi yan sumusunod kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nila kinikilalang Pangulo, pero nandito sila sa Pilipinas. Diba, mga kababayan, kung hindi ba naman mga siraulo talaga. Mga kababayan, kapag kayo ay nandito sa Pilipinas at may Pangulo, kahit pa hindi nyo hinalal, kahit hindi nyo sinuportahan, kahit hindi nyo binoto, mga kababayan, magpasakop tayo. Ito nga eh. Ito, inamin to ni Pangulong Duterte. Na-news to inamin to ni Pangulong Duterte. Alam niyo ba kung kaninong idea na ilipat sa pangalan niya? Sa kanya. Hindi. Kita nyo, mga kababayan, ang may idea daw ng paglipat ng mga ari-arian ni Kibuloy ay si Digong. Ngayon, paganahin nyo ang malikot nating isip. Paganahin ninyo. Bakit naisip ni Digong na ilipat sa kanya, sabihin kay Kibuloy, ilipat mo na sa akin yung mga pag-aari mo, mga kayamanan mo, mga pera mo, lipat mo na sa akin. Ngayon, mga kababayan, ano iisipin ninyo? Di ba? Ano iisipin ninyo? Siyempre, isipin ko, ako ito opinion ko to, Jam Castillo isipin ko, puta, bakit may ililipat sa iba yan? Sa akin. Marami akong inambag dyan. Halos sa akin lahat yung pera dyan. Tapos, hindi mo ililipat sa akin bago ka makulong? Di ba, mga kababayan? Sila rin naglalaglag eh. Yung kanilang mga sinasabi eh. Ngayon, mga kababayan, ang tanong ulit, may magagawa ba si Kibuloy? Kundi umamin na lang. Oo, sige po, lipat nyo na po sa pangalan nyo. Di ba, mga kababayan? Bakit? May magagawa si Kibuloy. Alam ni Kibuloy na may parte si Digong sa mga ari-ariang meron. Sino si Kibuloy? Bakit? Ang tanong nga dyan napakayaman ni Kibuloy. Saan galing ang pera? Sige nga, nagnegosyo ba? Kailan lang na Kailan lang yan na tumiwalag doon sa kanyang sa kanyang dating kinaaniban na sekta tapos bigla siyang nagkaroon na ng mga ganyang napakarami. Sige, mula nang naupo na mayor, sino si Digong? Ayan na nga. Kita nyo? Bigla na lang lumobo yung kanyang pag-aari, yung kanyang kayamanan, yung kanyang network. So, mga kababayan,
kung walang kapaliwanagan kung saan galing ang inyong ari-arian, aba, teka muna. Bobo na lang ang hindi makakaunawa at makakaisip. 'Di ba? Oh, lalo't-lalot ano, best friend ni Digong 'yan. Best friend ni Digong 'yan. Lumobo ang kanyang ari. Hoy! Katulo? Nagkatulo? 'Di ba mga kababayan? Alamin nyo. 'Di ba? Pagkaisipin ninyo mga kababayan. Saan galing ang pera na 'yan na napakarami? Oh. Bakit? May eroplano, may helicopter, may samot-saring magagarang sasakyan. Oh, 'di ba? Oh, kita nyo? Oh. Sige, tuloy natin yung paliwanag ni Byron para maging parehas naman tayo. Hindi ho sinabi ni Kibuloy yun, ha? Mayor, meron kasi tawag niya. Mayor, ikaw na bahala sa property ko, baka agawin ng iba. Hindi niya sinabi yun. Si Pangulong Duterte mismo nagsabi. Kita nyo? Si Digong mismo nagsabi. Kaya nga itong si Sara pumupunta pa ron eh. Nakita nyo nung nakaraan si Sara pumunta doon? Tinuligsa ba ng mga Duterte itong si Kibuloy? Si Sara na lang, si Pusit. Tinuligsa ba? Sino? Si Kibuloy? Samot-sari na yung mga kaso, hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, mga kababayan. Tinuligsa ba nila? Meron ba silang mga vlogger na na nagsabi, si Kibuloy talaga may kaso yan eh. Walang ganon. Ang lagi nilang pinapaliwanag, gawa-gawa lang yung mga kaso na yan. Tingnan nyo naman yung mga itsura. Sama nyo na yung nasa gitna. Diba? Tignan nyo lang yung mga itsura ng mga ito eh. Mukhang mga goons eh. Diba? Mukhang mga mukhang mga mga rapist sa sa pelikula. Mukha lang naman. Diba? Ganyan ang mga itsura ng mga goons. Yung mga yung mga nanggagahasa ba? Sa bagay, yung kanilang sinusuportahan mga kababayan, yung kanilang sinusuportahan mga kababayan, ganun din eh. Di ba mga kababayan, ang layo sa face natin, tama ka, Tito Waldo, malayo sa mga face natin yan. Tayo, baby face pa rin. Partida, partida ha. 3 oras pa lang ang tulog niyan. Di ba? Lars 21, Di ba, Lowy? Alam mo, maganda nito. Bago ka pa ikulong, iwan mo na sa akin. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, ito na yung kanyang katwiran, mga kababayan. Ang kanilang intel, talagang gustong agawin ang lahat ng pagmamay-ari ni Kibuloy. Paano naman naagawin yan? Depende yan. Depende pa rin yan. Siya kung anong mga makikita sa investigasyon, mga kababayan. Meron namang investigasyon eh. Lahat naman dinadaan sa proseso. Nakita nyo naman kung paano i-please si Kibuloy. Hanggang sa ngayon, nahihirapang hanapin. Yung mga pulis natin doon, halos duraan na sa muka. Pero gumaganti ba? Kita nyo mga kababayan, meron siguro ilan diyang mga kapulisan natin na hindi na makatiis sa kanilang pang-iinsulto at pangbubuska sa mga kapulisan natin, kaya gumaganti. Di ba? Ganun yun eh. Hindi na natin masisi yun. Pero mga kababayan, hindi, mali itong sinasabi ni Banat Bay, Yun ang kanilang intel. So pag naikulong na, pwede na nilang kunin. Kaya nga Yun daw yung kanilang intel, ibig sabihin nun, chismis uli yun. Ang mga DDS, mga kababayan, Alibal, Bim Hampirich, kumakapit na lang sila, Ronadale, Ronadale, Coraming. Ang kinakapitan ng mga ito,
ang kanilang mga ginagawang issue, kinakapitan nila puro chismis. Ayon sa Intel, di ba? Hearsay uli. Puro hearsay na lang mga kababayan Dahil lang doon sa chismis, yun na yung gagawin nilang no? Di ba? At na kay Pangulong Duterte. Hmm. Bakit kanyo? Ops! 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 Don't forget, ginawa yan kay Tebes. Kita nyo mga kababayan itong mga kinakampihan talaga nila, no? Si Tebes daw, ginawa daw yun. Maliwanag naman. Hindi yata alam ni Banat ba yung kaso ni Tebes? Si Tebes, mga kababayan, nagmassacre ito ng napakaraming tao kasama yung isang gobernador. Hindi alam yan. Bagkos alam nyo mga kababayan, pinagtatanggol ni Banat Bay. Sino? Si Tebes. Pinagtatanggol niya. Biruin mo, nagmassacre ka na ng mga tao. Sa bagay, yun naman ang kakampi ni Banat Bay, no? Leti Catalan, Catalon, thank you naman. Nako, Diyos ko po. Eto mga kababayan. Tama ba na ipagtanggol yung mga mamamatay tao? Yun lang naman ang tanong, huwag na natin pabain. Tama ba na ipagtanggol yung mga taong mamamatay tao? Tulad ni Digong, tulad ni Tebes, tulad ni Bantag. Sige nga, pakisagot. Di ba? Tama ba na ipagtanggol yung mga mamamatay tao? Pati Chinese drug lord, pinagtatanggol. Pogo drug lord, Pogo mastermind. Pero yun yung pinagtatanggol ni Banat Bay. Di ba? Nakita nyo mga kababayan, yung mali sa kanila mga kababayan, yun yung tama. At yung mali sa atin ay mali. Ang tama sa atin ay tama. Maliwanag naman. Ang pinagtatanggol ng mga ito, puro mamamatay tao. Ang pinagtatanggol natin, mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos na halos hindi makabasag pinggan. Nakaramihan ng kanyang mga nasa paligid, tulad ni Mel Robles, pro-life yan, pro-life. Di ba? Pro-life yan mga yan. Kita nyo, ang kinakampihan natin mga kababayan, yung may pagpapahalaga sa buhay ng bawat Pilipino, mga kababayan. Tao. Hindi lang Pilipino, pati tao. May pangkapi ka na, Boss Mike. Pengi rin, F3 TBI. Di ba mga kababayan? Mami Peng, alam mo na. Kaya napakahirap no? Napakahirap na isipin na itong mga katunggali natin, talagang sila ay para sa katotohanan. Napakahirap mga kababayang isipin na sigaw sila ng sigaw para kami sa katotohanan, para kami sa kabutihan. Kabutihan ba yung kakampihan mo mamamatay tao? Kabutihan ba yon? Kabutihan ba yung kampihan mo si Tebes? Kampihan mo si Bantag? Kampihan mo si Digong? Ay, nako. Our beloved Boss Mike Cervera.